balita, makabuluhan, bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Ang dapat sana'y masayang pagdiriwang napalitan ng alingaungaw ng saklolo. Patay ang 11 individual matapos araruhin ng lalaking sakay ng SUV ang Lapu-Lapu Festival ng Filipino Community sa Vancouver, Canada. Ang suspek na di umano'y mentally unstable, tinangkapang tumakas. Una sa balitang yan, si James Galangi. Patay ang 11 individual habang higit 12 naman ang sugatan matapos araruhin ng isang 30 anyos na lalaki ang isinasagawang Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada. Paliwanag ng mga otoridad, may kasaysayan umano ng problema sa pag-iisip ang lalaki habang kinumpirma na wala naman itong kaugnayan sa anumang uri ng terorismo. Ayon kay Vancouver Interim Chief Constable Steve Ray, maituturing naman umanong darkest day sa kasaysayan ng kanilang syudad ang nangyaring insidente. Sa panayam naman ng DZRH kay Ting Katura, ang Filipino community leader sa Vancouver, sinabi nitong karamihan sa mga nasawi ay mga Pinoy, habang mayroon din na ibang lahi na kasamang nakisaya sa naturang pista. Hindi pa nasabi, pero majority Pilipino kasi majority yung nagpunta doon ng festival is mga Pilipino. Pero marami din mga ibang lahi, mangilan-ngilan na nakisaya kasi mga kaibigan nila Pilipino, at saka iba naman is maganda yung experience nila sa Filipino culture kaya nagpunta sila doon. Matapos ang naging pag-araro, pinilit pa umanong tumakas ng suspect, ngunit nasa kote rin ng mga otoridad at kasalukuyang nasa kanilang kustodiya para sa inisyal na investigasyon. Dagdag pa ni Katura, bagamat wala pang kumpirmasyon, sinabi rin nito na isang Vietnamese-Chinese national ang suspect at may criminal history na din sa kanilang lugar. Sabi ng sa police, pero hindi naman malinaw, pero may mga nagbanggit na Vietnamese-Chinese ang ano niya. Tapos dito na siya sa Vancouver lumaki. Tapos meron siyang history ng police incidents, tapos may mga records sa mental health. Tapos may nagsasabi na kalalabas din daw sa mental institution. Nako. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi sa mga susunod na araw, kung saan mahigit 100 pulis na ang idineploy para tumulong sa rescue operations. Samantala, nagpaabot na rin ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya ng mga biktima at sinabing naikipag-ugnayan na ito sa Canadian authorities para tumulong sa nagpapatuloy na investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya ng mga Pilipinong naapektuhan ng trahedya sa Lapu-Lapu Day Block Party sa Vancouver, British Columbia, Canada. Sa inilabas na pahayag, tiniyak ng Pangulo ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa Canadian authorities upang maimbestigahang maigi ang insidente at mabibigyan ng kaukulang mga suporta ang mga biktima at pamilya ng mga ito. Partikular na inatasan ng diplomats at staff sa Vancouver para sa agarang tulong sa mga biktima. Nanawagan din si Pangulong Bongbong Marcos sa bawat isa na maging kalmado ngunit maging mapagmatyag. Samantala, nagsimula na ngayong Lunes, ika-14 na araw bago maghalalan ang local absentee voting para sa libo-libo nating kababayan na idideploy sa mismong araw ng eleksyon. Ang buong detalye babalita yan ni Boy Gonzales. Bumarangkada na ngayong araw ang local absentee voting para sa mga magsisilbi sa araw ng eleksyon sa Mayo 12. Ayon kay COMELEC Chairman na George Erwin Garcia, nasa 57,682 ang nagparehistro para sa local absentee voting, kung saan pinakamarami ay mula sa Philippine Army. Sa mga tauhan ng COMELEC, higit sa 900 ang nakarehistro para bumoto. May iba't ibang venue ang LAB sa iba't ibang lugar sa bansa. Sinabi
Sinabi ni Chairman Garcia, ito ang kauna-unahang pagkakataon na automated ang LAB kumpara sa mga nakalipas na mano-mano ang paraan ng pagboto. Ang naiba nga lang, walang makina sa mga voting center. Itatago muna ng COMELEC ang mga balota at saka ito sabay-sabay na ipapasok sa makina sa Mayo 12. Lahat anya ay gagawin ng COMELEC sa main office sa Intramuros, Maynila. Layo nito na mas mabilis na makuha ang resulta sa LAB na dati ay inaabot ng ilang araw ang bilangan dahil sa mano-mano. Dahil local absentee ay mga kandidato sa pagkasenador at party list lang ang pwedeng iboto. Tatagal ito hanggang sa Abril 30. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos naman humakot ng mga nominasyon, muling pinarangalan sa 19th Gandingan Awards ang husay ng himpilang DZRH sa paghahatid ng makabuluhang serbisyong publiko sa bawat programa sa Himpapawid. Ang buong detalye tinutukan ni Angelica Cosme. Binigyang pagkilala ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DZRH, sa 19th Gandingan Awards ng UP Community Broadcaster Society. Bilang most development-oriented AM station ay ang DZRH! Nakasungkit ng 2 parangal ang DZRH sa ika-19 na edisyon ng Gandingan Awards. Ang istasyong magdiriwang ng 86th anniversary sa Hulyo, kinilala bilang Most Development-Oriented AM Station. At Most Development-Oriented Radio Plug ang El Nino na umere sa DZRH mula Marso hanggang Hunyo noong nakaraang taon. Tampok ang 3 paalalang nakatuon sa kaligtasan laban sa sunog, water conservation at pag-iwas sa mga sakit na dulot ng matinding init. Ayan, syempre nakaka-proud talaga at on behalf po syempre ng DZRH kasama ng RHTV, ayan kami po ay lubos na nagpapasalamat sa UP Combrod Society at syempre ito po ay magsisilbing inspirasyon para ipagpatuloy po namin ang pagseserbisyo publiko sa mamamayang Pilipino. Ayon naman kay MBC Media Group Vice President for AM Operations and Sales Mr. Jose Maria T. Paroco, ang parangal na ito ay produkto ng team effort o gawa ng sama-samang pagsusumikap ng mga personalidad na napakikinggan sa ere, gayon din ang mga nasa likod ng bawat programa sa radyo. This is a team effort. As I've been saying, winning an award, especially this Gandingan from the Combrod SOC of UP Los Baños is a validation of the teamwork of DZRH. Everybody there in the newsroom and all the anchors, engineering, our support, our backroom support, and we are very proud to have this Gandingan. Again, it affirms our objective of giving timely information to the public. Labis naman ang pasalamat ni Attorney Cheryl Adami Molina ng programang Usapang Legal at Hanap Buhay Diarist host Kyle Bulias sa lahat ng mga tagapakinig ng DZRH mula umaga hanggang gabi. Ayan, sana po patuloy niyo pong suportahan ng lahat ng programa ng DZRH. Patuloy po kami magkahatid ng mga totoong balita. At sana po wag kayong magsawa na lagi kaming subaybayan at sana po tangkilikin niyo lagi ang DZRH dahil alam niyo naman po ang DZRH ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Sa taong ito, temang tagahabi ng kasaysayan para sa bayan ang ibinida ng Gandingan Awards ng UP Combrod SOC. Ang Gandingan Awards ay patunay na sa bawat panahon may mga tagapaghatid ng balita at kwento na hindi natitinag, hindi natatakot, at patuloy na naninindigan para sa katotohanan. Kayo po ang nagpapatuloy ng paghahabi ng kasaysayan. Sa inyong mga kamay, ang media ay hindi lamang salamin ng lipunan, kundi gabay tungo sa mas magandang kinabukasan. Ginanap ang 19th Gandingan Awards dito sa University of the Philippines, Los Baños. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na
lang pala sa tao dapat maging maingat para hindi manakawan. Kung hindi, pati na rin sa hayop. Ito kasi ang nakatutuwang tagpo sa isang beach sa Palawan kung saan nabiktima ang isang foreign tourist ng pagnanakaw na ang salarin ay isang baboy. Kung paano niya nakuha ang bag ng turista, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Kakaibang eksena ng pagnanakaw ang nakuhanan ng foreign tourist na ito sa Coconut Beach sa Palawan. Hindi isang tao, kung hindi ang hayop na baboy ang hindi inaasahang tinangay ang kanyang bag. Noong una ay binibidyuhan pa nila ang naturang baboy na hindi bakas na may binabalak pa lang itong masama. At nung makalapit na ito sa babae na si Leah Powell, ay inamoy-amoy niya muna ang bag at saka kinagat at tatangayin papalayo. Sinubukan naman siyang habulin ng kanyang anak upang mabawi ang naturang bag. Sa huli ay nakuha raw nila ang bag, kaso nagiwan na ito ng malaking butas at hindi na maaaring magamit. Ang video na iyan ni Leah Powell ay nakakuha ng 4,000 likes sa TikTok na mahigit 50,000 views. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng pole vaulting, nabigo ang Filipino pole vaulter na si EJ Obiena na makasecure ng podium finish sa ginanap na Xiamen Diamond League sa China. Tinapos ng Filipino Olympian ang torneo sa ika-7 pwesto habang nakuha naman ng world record holder na si Armand Duplantis ang ginto. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Nagtapos ika-7 pwesto ang Filipino pole vaulter na si EJ Obiena sa ginanap na Xiamen Diamond League sa China sa pagbubukas ng kanyang outdoor season nitong Sabado. Na-clear ni Obiena ang 5.62 meters sa naturang kompetisyon. Isang buwan, makalipas niyang magkampiyon sa Taiwan International Pole Vault Championship noong Marso. Samantala, nangibabaw pa rin ang kasalukuyang world record holder na si Armand Duplantis ng Sweden. Naitala ni Duplantis ang 5.92 meters upang talunin sila Emmanuel Carales ng Greece at Menno Vloon ng Netherlands. Parehong nakapagtala ng 5.82 meters sina Carales at Vloon, pero nakuha ni Carales ang silver via countback. Magugunitang bago tumungo sa China, nagsagawa ng training camp si Obiena sa Ayala Vermosa Sports Hub sa Cavite, kasama ang kanyang coach at ang pole vaulter mula sa Saudi Arabia ni si Hussein Alizam. Mananatili si Obiena sa China upang lumahok sa susunod na kompetisyon sa Shanghai Diamond League sa May 3. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan at mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.